Former President Rodrigo Duterte, nagre-reflect na ba sa sarili kung meron ba talagang Diyos? Watch this video. VP, how was your visit with Tatay Digong, ma'am? Okay lang, okay ang visit. Ang pinag-usapan namin is about God and the universe and whether or not my God in relation to the universe. How's PRRD today, ma'am? Is he happy? Is he sad? Or is he... He's not joyous. He's not sad. He's siguro because of the quiet reflection about God and the universe and whether or not merong Diyos o wala. Medyo subdued. Yan. That's Siguro napapaisip na din yung dating Pangulong Rodrigo Duterte kung meron ba talagang Diyos or wala. Alam naman natin na medyo may katandaan na yung dating Pangulo at medyo mahina na rin yung kanyang pangangatawan at minsan dadating talaga sa yugto ng ating buhay na mapapareflect tayo kung meron ba talagang Diyos or wala. Sa laki ng universe at sa kamangha-mangha ng pagkakagawa nito, it takes so much faith to believe na walang gumawa nito. Yes, tama yung pagkakadinig nyo, faith. Hindi lang believers ang may faith, kundi yung atheist may faith din. And I think mas malaki pa yung faith ng mga atheists kaysa sa mga believers. Because in order for the universe na mag-exist, kailangan yung expansion rate niya 1 second after the Big Bang must be precise. Ito yung sinabi ni Stephen Hawking, a brilliant physicist. If the expansion rate of the universe had been just 1 part in 10 to the 62 power different 1 second after the Big Bang, the universe would have collapsed back on itself or expanded too rapidly. In either case, it would have collapsed into nothingness and we wouldn't be here. Para mas maunawaan natin yung chance na ito, i-illustrate natin. For example, yung universe, pupunuin mo ng grain ng rice. Lahat ng universe, observable universe, punuin mo ng rice. Tapos may isang rice na kukulayan mo ng pula. Blindfold a person at ipapahanap mo yung pulang rice. The chance na makikita ng taong yon yung pulang rice ay yung chance na sinabi ni Stephen Hawking 1 second after the Big Bang. Now, ang masasabi ko lang, kayong mga hindi naniniwala sa Diyos, mas malaki pa yung faith nyo to believe in that chance na walang gumawa ng universe. And this is just one reason why I believe na totoo talagang may Diyos. And that God wants to have relationship with you. That's why He sent His one and only Son, Jesus Christ, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan and to have relationship with Him. Christ paid the penalty na hindi natin kayang bayaran para hindi tayo mapupunta ng impyerno. All we have to do is to believe in Him, trust in His finished work on the cross, believe that He died and rose again in victory. The resurrection proves na kung ano yung kiniklaim ng Panginoong Hesus, totoo. Kaya ano pa yung hinihintay nyo? Surrender your life right now to Jesus bago mahuli ang lahat. Huwag na kayong maghintay na magiging matanda pa kayo bago kayo mag-surrender kay Jesus. Because He also surrendered His life for you. God bless.